Inumpisahan po natin kay Roque, mga bossing. Nako, eto na. Alam niyo po kung sino na ang bagong PNP chief, di ba? Alam niyo na po kung sino ang bagong PNP chief, mga kababayan. Kaya nga ho, ayan biruin niyo po. Inumpisahan kay Buloyski. Di ba? Inumpisahan kay Buloyski. Sinundan ni dating Pangulong Duterte. Ay, nako, si Buloyski, biruin mo, nagtago pa yata sa ilalim ng imbornal nung kanyang impyerno. Imperyo pala. Sorry. Nagtago pa. Pero ano ginawa po ni General Torre? Nagtiyaga, hinintay hanggang sa lumabas. May mga senador pa ho, mga kababayan. Di ba? Meron pa hong mga senador na pumunta doon sa Davao upang subukan na pigilan o hintuin si General Torre sa pag-aresto kay Buloyski. Alam natin yan. Ramdam natin yung kilusan nila. Robin Padilla, Bato de la Rosa, at si Bungo. Di ba? Robin Padilla, Bato de la Rosa, at si Bungo, mga kababayan. Kinabukasan, ano nangyari? Ayun, arestado si Buloyski. Siguro, ang sabi ko nga sa isip-isip ko na, siguro may tumawag kay Bato de la Rosa, may tumawag kay Robin Padilla para, eto na, isang na lang, isang pader na lang. Si Bato at si General Torre at si Buloyski. Puntahan nyo na dito. Dali-dali naman yung tatlo, mga kababayan. Siyempre, hearing po yan, di ba? Senado po yan. Gamit po ang pera ng bayan sa hearing na yun. Ano nangyari? Ang sabi nila, wala ka na, Torre. Kumbaga, wala nang patutunguhan yung yung paghahagilap mo kay Apollo Kibuloy. Kinabukasan mga kababayan, huli. So ngayon naman po, pagkatapos ng pagkakahuli kay Buloyski, si dating Pangulong Duterte naman, yung dalawang bigate ng mga DDS, mga kababayan. Yung dalawang bigate na DDS, ayun, pangalawa, sinigunduhan naman po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Na ang pinapalabas po ng mga DDS ay kinidnap daw po, anak ng tinapasang nakakita ng kinidnap na umabot yung kapulisan sa dami ng kapulisan na nandun, kinidnap. Tapos sila pa yung nanakit doon sa mga kapulisan, kinidnap, no? Tapos umabot ng abot ng 10 oras, mga kababayan. Tapos kinidnap. Di po ba? Ayun, ang ending ho ay ICC pa din po. Sumunod naman po, Tebes, mga boss. Ayan, si Tebes. Pasok na din. Ngayon, si Roque umaalma. Sabi niya, ang tanong, ako na raw ba ang susunod kay Arnie Tebes? Hindi na tinatanong niya, Roque. No? Dahil alam mo na ang kasunod niyan. Ikaw talaga ang kasunod. Baka nga kung sakali, hindi ka nag-asylum, ikaw ang mas nauna kay Tebes. Di ba? Dahil ito pong kampo ni Roque, mga kababayan, nilalaro po ang mamamayang Pilipino. Di ba? Nilalaro ang mamamayang Pilipino at kumbaga, gusto nilang isipin ng sambayan ng Pilipino na siya ay ginigipit ng gobyerno pero wala naman pong katotohanan. Sila-sila lang. Sila-sila lang po, mga kababayan. Ang totoo po, merong mga hindi maipaliwanag na kaperahan si Roque, mga bossing. Sabi ni Maridjo, opo, bakla, ikaw na. Yan, nasagot ka tuloy ni Maridjo. Oo, bakla ba si Roque? Bagay, sabi ni Mami Pebs, bakla daw ito. Sabi po ni Mami Pebs, ako naman napaisip ako, papaniwalaan ko ba si Mami Pebs? Nakakasama po nila yun. Sabi ko, siguro nga, no? Pero sa nakikita naman natin si Roque, gusto lang niya yung mga nakatopless na mga lalaki. Yung mga nakatopless na lalaki, yung mga ganun, ang gusto ni Roque. May sagot si Roque dito. Sabi dito,
Ang kasagutan diyan, subukan nila. Baka mamaya, Roque, magulat ka. Biglang lumabas yung resulta. Baka biglang lumabas yung resulta nung asylum na hinihingi mo at deny. Bakit to, mga kababayan? Diyan naman wala silang wala silang kikilingan ho dyan, mga bossing, no? Babasihan po nila yan, yung sinasabi ni Roque at yung sinasabi po ng gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Ang gobyerno ng Pilipinas, sandamakmak po ang ebidensya kay Harry Roque. Ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, is, pwede nilang ipakita yung mga pagpapatawag kay Roque doon sa Kongreso, mga kababayan. Para po, ipaalam sa kanila, hindi naman po namin ginigipit yan. Ito nga po sa katunayan, ay binibigyan ho namin ng due process si Harry Roque sa pamamagitan ng binibigyan namin ng pagkakataon para ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit subalit datapwat ang akla ay si Roque ay tumakas dahil nangako siya na ipapakita yung ebidensya niya tapos wala, tumakas lang. Tapos eto ngayon lalapit sa sa Netherlands, sasabihin ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas kasi ipinakita ko yung video ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong maniniwala sa naratibo na yun. Tingnan mo si Inday Sara Duterte at si Roque at yung iba pa. Paulit-ulit lang po yun ang binabanggit nila. Kasi gusto nilang isaksak sa utak ng mamamayang Pilipino, na yun ang dahilan ng pagtatago niya. Pero ang totoo, mga kababayan, is hindi niya kayang ipaliwanag yung kaperahan na nandoon sa loob ng bangko niya. At napatunayan po ng Congress na link sila ng Pogo. Kaya nga po umakyat yung kaso na yan na ngayon ay isa na din po sa sakit ng ulo ni Harry Roque. Di po ba? Isa na din po sa sakit ng ulo ni Harry Roque. Kaya kung nagtatanong si Roque, kung siya na ba talaga ang sunod, ikaw talaga ang sunod. Wala nang iba. Pwede si Bato de la Rosa. Ano po? Sunod po natin pag-usapan yung kay Bato de la Rosa. Kasi po, di ba, bagong chief PNP po, si General Torre. Baka sunod niya. Sabi ni General Torre, ito sabi sa iyo, ni General Torre, Roque, just surrender yourself to the court. Abogado naman si Harry Roque. Totoo, harapin nga. Sabi nila, madaming nagagalingan kay Harry Roque. Pero bakit hindi maipaliwanag yung sarili? Bakit hindi makaharap? Di po ba?